Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Batoy. Taong 1981, Palambrag, Samar. Matagal nang patay ang Diyos. Mga katagang paulit-ulit na binibigkas ni Batoy tuwing sumasapit ang hapon. Buhat sa kawalan ng pananampalataya sa itaas, ginugol niya ang kanyang buong buhay, kakatakbo at kakaiwas sa tiyak na kamatayan. Ang kanyang paniniwala kasi noon na sa oras na mamatay siya, yun na ang magiging wakas ng buhay niya. Walang ikalawang buhay, walang impyerno at langit, at kung ano-ano pang alamat na pinaniniwalaan ng karamihan. Para sa kanya, ang mga ganoong bagay ginagawa lamang ng mga tao upang meron silang kasiguruhan sa oras na sila'y mamamatay. Isa rin yun sa mga mabisa nilang panlaban sa takot, lalong-lalo na sa harap ng kamatayan. Pansin niyo ba? Karamihan sa mga matatanda, nagbabalik loob sa Diyos. Isa yan sa mga binasehan ni Batoy sa paniniwalang yon. Upang tuluyang mailayo ang kanyang sarili sa mga tao, nagpasya siyang manirahan sa bundok. Hindi madali ang pagpunta sa bahay niya noon, gawa ng halos 2 milya ang bubunuin mo, marating lamang ito. Sa katunayan, karamihan sa mga nakakakita noon kay Batoy, hindi maiwasang magtaka kung saan siya kumukuha ng pagkain. Bukod kasi sa wala naman doong malapit na palayan, hindi naman siya nito nakikitang nagtatanim o naninila ng mga hayop na makakain. Dahil sa ganun niyang estado, unti-unting nabuhay ang isang istorya sa kanya sa mga baryong malapit sa pinagtitirahan niya. Bagaman marami na siyang naririnig ukol dito, lahat ng yon pinili niyang ipagsawalang bahala. Kung iisipin, wala naman siyang pakialam sa mga taong yon, kaya walang saysay na pagbigyan ng pansin ang mga usap-usapang purong paninira lamang sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili ang katiwasayan sa kanilang lugar. Ganun pa rin naman ang mga ginagawa niya. Sa umaga, bumababa siya ng bundok para magsalok ng tubig. Sa hapon, nagmemeryenda na lamang siya habang iniisip kung ano ang magiging hapunan niya. Hindi man ganong karangyaan ang buhay ni Batoy, taglay naman niya ang isang bagay na hinahangad ng karamihan. At yun ay walang iba kundi ang kalayaan sa lahat ng aspeto. Para sa kanya, yon ang pinakamahalaga sa lahat dahil alam niya sa kanyang sarili na ang totoong rason ng buhay niya ay maging malaya habang ikaw ay merong hininga. Kumbaga, gawin mo na ang lahat ng magpapasaya sa'yo dahil paswertihan lang kung mabubuhay. Hindi lang yon, naghihikaos ka na nga sa pang-araw-araw, nakatali pa ang sarili mo sa lahat ng bayarin, responsibilidad at trabaho. Ang ganoong pamamaraan ng pag-iisip ni Batoy ang siya namang naging dahilan kung bakit bukod tangi siya sa karamihan. Itong mga panahong ito, kalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa istorya ng pagiging mangkukulam niya. Tuwing bumibisita siya noon sa mga baryo, halos lahat ng taong nakakasalamuha niya ay pinangingilagan siya. Yung iba nga umiiyak pa sa oras na tinitingnan niya ang mga ito. Base sa salaysay ng iilan, itong si Batoy may kakayahang tumawag ng mga kakaibang hayop gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang naging patunay nila sa ganoong bagay ay noong nasipat nila yung nag-iigib ng tubig kasama ang isang puting sigbin na alaga nito. Hindi sila sigurado kung paano yun napaamo ni Batoy, pero sa kanilang mga nasaksihan, nasipat nila yung dumakot lamang ng bato sa lupa tapos inusalan ito. Sa isang kisap mata, lumitaw sa kanyang harapan ang isang puting nilalang.
Dagdag pa ng mga taong yun na yaw nang naging katuwang niya sa pagpapasan ng mga tubig na kanyang inigib. Ipinagkalat din ng mga ito sa kanilang baryo na maliban sa puting sigbin, may kakayahan din siyang magtawag ng mga amumongo at markupo. Dahil sa ganoong usap-usapan, pinili naman niyang ipagpatuloy ang kanyang pananahimik. Aminado naman siyang totoo yun, pero hindi naman siya gaanong nababahala gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang inaargabyado. Akala ni Batoy, kahit gano'n na ang sitwasyon, magiging maayos pa rin ang lahat. Pero merong isang dumating na pagsubok sa kanya na talaga namang hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay niya, meron siyang nasipat na isang lalaki na dahan-dahang naglalakad papalapit. Pagramdam naman niyang papasok na yon sa loob ng kanyang bahay, agad naman siyang dumakot ng dahon, sabay usal dito. Pagbungad naman sa kanya ng isang dambuhalang aso, dali-dali naman niya yung pinapasok sa loob habang inilalahad dito ang kanyang utos. Matapos naman niya yung gawin, doon na siya nag-umpisang maglakad para kumprontahin ang lalaking papalapit sa bahay niya. Hindi naglaon nang magkaharap na sila, agad namang bumungad sa kanya ang mga mata nitong merong matinding takot. Pagtitigan naman nilang dalawa, mangiyak-ngiyak naman yung nagwika sa kanya ng, "Di ho ba kayo si Manoy Batoy? Pwede ba akong manuluyan muna rito sa inyo? Sige na ho, maawa na ho kayo. May mga tao ho kasing humahabol sa akin eh. Yung nanay ko, nadakip na ho nila kahapon. Ayokong sumama sa kanila. Pakiusap, tulungan niyo ho ako." Kasabay ng pagwika nito ay ang bigla naman itong pagluhod sa kanyang harapan. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng lalaki, minabuti naman niyang manatiling tahimik habang maiging pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Kahit kasi madalang lang siyang makipag-usap sa mga tao, hindi niya may pagkakaila ang bukod tangi niyang husay sa pagtuklas ng totoo nitong pakay sa pamamagitan ng mga kilos lamang. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang mapagtanto naman niyang nagsasabi yon ng totoo, agad naman niya yung inanyayahan na pumasok sa kanyang tahanan. Yung asong inutusan niya noon sa pamamagitan ng isang buhay na kataga, pinalaho niya yon. Maya-maya pa, nang makalapit na sila sa bahay niya, agad naman niya yung pinaupo habang seryosong nagwiwika rito ng, "Sige, pagbibigyan ko ang gusto mo. Pero sa maikling panahon lang. Ituring mo tong kabutihang loob at huwag mo rin sanang aasahan na gusto kong madamay sa iyong problema. Lahat tayo meron yan. Yung sa'yo, bahala ka lang magresolba. 1 linggo lang ang palugit ko sa iyo rito. Kung gusto mong makakain, paghirapan mo." Matapos naman niyang makapagsalita, dali-dali naman siyang pumasok para ihanda ang silid na tutuluyan ng lalaki. Bagaman hindi niya pa yon kilalang lubos, kahit papaano, natutuwa na rin siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, merong naglakas ng loob na lumapit sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, habang nasa kasagsagan na siya ng pamamahinga, napansin naman niyang hindi pa pumapasok ang lalaking pinatuloy niya. Dahil dito, agad naman siyang lumabas ng bahay para hanapin ito. Maya-maya pa, pagdating niya sa labas, bumungad yung nakaupo, tulalang nagmamasid sa buong paligid. Nang mapansin naman ito ang kanyang pagdating, napayuko lang naman yon habang inilalahad sa kanya ang kabuuan ng problema nito. Ayon sa lalaki, nagugat lamang ang mga bagay na yon mula sa pagkakautang ng pumanaw niyang ama. Naniniwala ang pinagkakautangan nila, hindi na nila kayang bayaran ang halagang kanilang kinuha,
Kaya na may nagpasya ito na singilin na lamang sila sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na dahil sa maimpluwensya ang taong yon, kaya na may agad yung nakakuha ng mga mersenaryo na papatay sa kanila. Marami na rin silang nilapitang mga kadugo, pero sadyang walang panama ang mga ito. Pagtatapat pa nito sa kanya na ang mga taong inutusan ng pinagkakautangan ng kanyang pumanaw na ama ay hindi mga pangkaraniwang tao lang. Minsan na rin kasi niyang nasaksihang makipaglaban ang mga panauhing yon, kung saan kahit pinagtutulungan na ang mga ito, nagawa pa rin nilang manalo. Hindi lang yon, kahit saang lugar man sila tumungo, nakapagtatakang nasusundan pa rin sila ng mga ito. Matapos naman yung marinig ni Batoy, dali-dali naman siyang lumapit sa lalaki upang yon ay pagmasdan mula ulo hanggang paa. Pagsilay naman niya sa leeg nito, meron siyang napansing isang maliit na butlig na merong nana sa loob. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang inabisuhan ng lalaki na pumasok na muna pansamantala. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod sa kanya hanggang sa hindi naglaon, narating na nila ang sala. Sa pagsarado naman niya ng pinto, inilahad naman niya rito ang mga natuklasan niya. Kung totoo man niyang sinasabi mo, meron silang markang itinanim sa iyo. Humiga ka na muna. Meron lang akong kukunin sa leeg mo. Wika ni Batoy sa lalaking yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung humiga, alinsunod sa nais niyang mangyari. Sa pag-upo naman niya sa harapan nito, mariin naman niya yung inabisuhan na tiisin lamang ang sakit na nararamdaman nito buhat sa kanyang gagawin. Matapos naman niya yung mailahad, dahan-dahan naman niyang kinuha ang mga karayom at sinulid na nasa ilalim ng mesa. Pagkuha naman niya nito, agad naman niyang pinagmasdan ang butlig ng lalaki gamit ang isang maliit na gasera. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanya ang animoy isang maliit na insekto na lumalangoy sa nana ng butlig na yon. Ayon kay Batoy na may hahalintulad niya ang nilalang na yon sa isang sanggol na animoy malapit ng ipagdalang tao. Bagaman wala siyang kaide-ideya sa insektong nasipat niya, malakas ang kanyang loob na yon ang nagsisilbing paraan ng mga nilalang upang matunton ang kanilang mga biktima. Dagdag pa niya na anumang mahika ang ginamit ng mga ito, paniguradong nahana yon sa puwersa ng kaliwa. Dahil sa kanyang mga naunawaan, napangisi lang naman siya buhat sa matinding kagalakan. Ilang minuto pa ang lumipas, maingat naman niyang pinisa ang butlig kung saan mabilis naman doong lumabas ang insektong nasa kaanyuan pa lamang ng isang uod na merong maliit na pakpak. Kulay itim ang insektong yan at ang mga nanang lumabas sa butlig bigla na lang nagpakawala ng nakakasulasok na amoy. Para yung nabubulok na karne na hindi nailibing sa lupa. Noong una nagagawa pa yung matiis ng lalaki, pero kalaunan sumuka na rin yon habang nakahiga. Dahil dito, agad naman yung pinunasan ni Batoy gamit ang kanyang sariling mga kamay. Maya-maya pa, nang mawala na ang baho sa katawan nito, laking gulat na lamang ng lalaki nang maramdaman nito ang paggaan ng kanyang katawan. Yung tipong magmula noong nawala ang insektong yon, pakiramdam niya merong kumalas na tanikala sa kanyang leeg. Maya-maya pa, agad naman yung napatayo habang maiging pinakikiramdaman ang sugat sa leeg nito. Pagbalik naman ni Batoy sa harapan ng lalaki, mariin naman niya yung inabisuhan na wala yung dapat ipag-alala. Ang butlig na yon, nakadesenyo lamang
upang masundan sila. Pagtatapat pa ni Batoy na dahil sa huli na niya yung napansin, nasisiguro niyang natuntuna ang lalaki ng mga mersenaryong inutusan para pumatay dito. Nang marinig naman ito ang tungkol sa bagay na yon, labis-labis naman ang pag-aalala nito sa buhay nilang dalawa. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sabi ko, patitirahin kita rito ng 1 linggo. Ako na ang bahala sa kanila. Kung magpupumilit sila, mapipilitan din akong gawin ang nararapat. Magpahinga ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang lalaking yon at kasabay nito ang dahan-dahan naman itong pagtungo sa kanyang silid. Si Batoy naman noon, minabuting magpalipas na muna ng ilang minuto sa sala buhat sa kanyang mga naramdamang kakaiba. Papaikot kasi noon sa kanyang tahanan. Nagkalat ang kanyang mga tagapagmasid nang sa gayoy madali niyang matunugan yung mga nilalang napapalapit. Maya-maya pa, pagramdam naman niyang malalapit na ang mga ito, dali-dali naman siyang pumanhik patungo sa labas ng kanyang pamamahay. Pagdating naman niya noon sa hangganan ng kanyang bakod, bumungad sa kanya ang 2 matandang lalaki na merong daladalang mahabang itak. Nanlilisik din ang mga mata nito at sa estado ng mga panauhing yon, animoy hindi ito natutuwa na siya ay makita. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung tinanong ukol sa pakay nito. Pagkarinig naman ng 2 sa kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi habang sumasagot sa kanya ang isa ng, Bakit ka pa nagtatanong? Gayong alam mo na ang aming pakay. Ibalato mo na siya sa amin para wala na tayong pag-uusapan. Alam ko namang kilala mo kami, kaya hindi na rin kami magpapaligoy-ligoy pa. Nang marinig naman ni Batoy ang sinabi nito, agad naman niyang inihulog sa lupa yung 2 batong kanina niya pang hawak. Matapos naman niya yung gawin, sa isang kisap mata, lumitaw sa kanyang harapan ang alaga niyang amumongo at markupo. Pagsilay naman doon ng nilalang, bigla naman yung nagsiangil habang nagpapalit anyo. Hindi naglaon, doon bumungad sa kanya ang 2 torong baka na halos triple ang laki sa isang pangkaraniwang hayop na kahalin tulad nito. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman siya nitong sinugod na siyang naging sanhi upang pigilan yon ng amumongo at markupo. Yung amumongo hinawakan ng 2 sungay nito, habang ang markupo naman pinuluputan ang isa nitong kasama. Pagbagsak ng torong yun sa lupa, pilit naman yung nagpumiglas pero sadyang patuloy pa ring nangingibabaw ang napakalakas na katawan ng markupong tinawag ni Batoy. Hindi naglaon nang mapuluputan nito ang leeg ng aswang. Wala na yung nagawa kundi ang mangisay habang umuungol. Sinubukan pa nitong kagatin ng makakapal na kaliskis ng markupo pero hindi yun umubra. Ilang minuto lang noon ang lumipas, tuluyan na rin yung nalagutan ng hininga at kasabay nito ang pagkabali naman ng sungay ng toro na kasalukuyang nilalabanan ng amumongo. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang umatras ang isa nitong kasama habang patuloy yung umaangil. Nang akmang tatakas na ito, kampante naman yung tinawag ni Batoy na nagsasabi ng, Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Abisuhan mo yung mga kasama mong paparating na kung gusto nilang makipaglaban, malaya silang pumunta rito. Yun nga lang, kapag ginawa nila yan, huwag ka mo silang umasa na mabubuhay pa sila. Kung talagang kilala mo ko, alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sige na, umalis ka na. Iwan mo na ang bangkay ng mga kasama mo. Ako na ang maglilibing sa kanya. Batid kong masusundan pa siya.
Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, mabilis naman yung bumalik sa orihinal nitong anyo at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglakad papalayo. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng sapat na distansya, umangil naman ang nilalang na yon habang sumasagot sa kanya ng, Hindi pa tayo tapos. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. kasabay ng pag-uwi ka ng nilalang na yon, ay ang mabilis naman itong pagsuot sa kakahuyan. Sa isang iglap, agad naman yung naglaho sa kanyang paningin na siya namang naging hudyat niya upang paglahuin ang mga nilalang na kanyang tinawag. Maya-maya pa, bumalik na rin siya sa loob ng bahay niya na parabang walang nangyari. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya yung lalaking humingi ng tulong sa kanya. Naabalang-abala sa pagluluto. Nakaigib na rin yun ng tubig sa paanan ng bundok na siya namang kanyang ipinagpasalamat. Subalit kalakip ng pasasalamat noon ni Batoy ay ang mga babalang inilahad niya sa lalaki na hanggat maaari, iwasang magpakakampante masyado sa lugar na kinaroroonan nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung humingi ng tawad sa kanya. Ilang oras pa noon ang lumipas, wala naman siyang ibang ginawa kundi samahan yon sa mga gawain. Upang maging kapaki-pakinabang ang pananatili nito, yun na ang kanyang inutusan sa mga gawain kagaya ng pagsasaka, pag-ayos ng kanyang mga pananim at iba pa. Hindi naman noon tumanggi ang lalaki, gawa ng sapat na para rito ang proteksyon nitong ibinigay sa kanya. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila, minabuti naman nilang mag-usap ukol sa mga bagay-bagay. Dala ng kuryosidad noon ni Batoy, tinanong niya ito kung saan na yun tutungo matapos ang isang linggo niyang palugit. Kahit papaano kasi, nag-aalala na rin siya sa taong yon, lalo pat meron na silang pinagsamahan. Ipinagtanggol niya rin ito kung kaya't aminado siyang meron na siyang kaugnayan dito. Matapos naman yung marinig ng lalaki, napayuko lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Wala na ho akong mapupuntahan eh. Pero sige lang, kaya pa naman. May awa ang Diyos. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, tumawa lang naman siya buhat sa kanyang mga narinig. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ipinagpipilitan ni Batoy ang kanyang paniniwala. Pero yung lalaking kausap niya, hindi niya magawang matinag-tinag ang pananampalataya nito. Sa isang banda, imbis na siya ang makumbinsi, tila bang siya ang nakumbinsi nito na muling magbalik loob sa Panginoon. Lahat kasi ng sinabi sa kanya ng lalaki, hindi niya maipagkakailang yon ay totoo. Naniniwala rin ito na kahit matagal ng panahon ang tumalikod si Batoy sa Panginoon, meron pa ring tsansa na muli siyang maniwala. Dagdag pa nito na sapat ng basihan ang pagkakaroon niya ng buhay sa araw-araw. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, bigla naman siya noong natigilan matapos siyang abutan ng lalaki ng isang banal na kasulatan. Paghawak niya nito, ramdam naman niya ang pag-iinit ng kanyang palad pero tiniis niya ang lahat ng yon. Maya-maya pa, sinubukan niya na yung buklatin at sa talata ng Henesis pa lamang, ramdam na niya ang pagbabago ng kanyang sarili. Yung mga nilalang na nasa loob ng kanyang katauhan, animoy bigla na lang nagbago ang mga anyo. Ayon kasi kay Batoy, na ang mga nilalang na yon ay naging bunga ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pananampalataya. Dagdag pa niya na, hindi niya yun nakuha sa mga mutya sa kadahilan ng magmula noong bata pa siya
Alam niya na talagang espesyal ang dugo na nananalaytay sa kanyang sistema. Isa yun sa mga dahilan kung bakit sa paglipas ng mga taon, natuklasan niya na meron pala siyang kakayahan na tumawag ng mga nilalang gamit lamang ang kapangyarihan ng kadiliman. Bagaman mapagkakamalan mo yung aral ng kaliwa, nasisiguro ni Batoy na hindi nakaugnay sa ganoong puwersa ang kanyang abilidad. Ayon pa sa kanya, isa siyang taong nasa gitna ng mga ito. Hindi kanan at lalong-lalo na hindi rin kaliwa. Sa paglipas pa ng mga araw, naging madalas na noon ang pagpaparamdam sa kanila ng mga nilalang. Nais man niya yung labanan pero tuwing gabi, kapag sinusubukan na niyang tawagin ang kanyang mga kaibigan, animoy hindi ito nakikinig sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman siyang nagawa kundi ang magtago sa loob ng kanyang pamamahay. Ilang araw pa ang lumipas, doon na niya tuluyang natuklasan ang tungkol sa bago niyang abilidad. Lingid sa kaalaman ni Batoy na bago na pala ang pamamaraan ng kanyang pagtawag sa mga nilalang ngayon. Kung dati ay sa pamamagitan ng dilim, ngayon sa pamamagitan na ng liwanag. Naging kulay puti na rin ang mga nilalang na kanyang tinatawag na siya namang labis niyang ikinagulat. Dahil sa bago niyang abilidad, nagawa niyang mapaslang ang mga nilalang na dumadayo sa kanyang pamamahay. Umaga niya yun inaatake gamit ang markupo. Nilulunod yun ng buo ng nilalang tapos dinadala ito sa kanyang pamamahay. Hindi naglaon, doon niya rin natuklasan na kapag gabi, bumabalik sa itim na kulay ang mga nilalang na kanyang tinatawag. Sa puntong yon, pakiramdam noon ni Batoy, mas lalo pang lumakas ang kanyang kakayahan sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Magmula noong nagtaglay siya ng panibagong abilidad, lahat ng mersenaryong nagtatangka sa buhay ng kaibigan niya, pinaslang niya ng walang pag-aalangan. Lumipas pa ang 1 linggo. Nang akmang aalis na ito, agad naman yung inabisuhan ni Batoy na manatili na sa kanyang tahanan. Wala naman yung mapupuntahan, kaya mas mainam na magsama na lamang silang dalawa. Dahil sa pasya niyang yon, lahat ng tungkol sa kanya nalaman ng nag-iisa niyang kaibigan. Pero alam niyo, pinuno, na sa dami ng karanasan ni Batoy, pawang ang tumatak lamang sa memorya nito ay ang tungkol sa kakayahan nitong pagtawag sa mga alamat na nilalang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda ng ending. Alam ko, pati kayo nagagandahan. Kasi, alam niyo naman tayo, pabor tayo syempre sa kanan. So, itong si Batoy, nagbalik loob sa kanan. Nung simula ng kwento, palagi niyang sinasabi, patay na ang Diyos, patay na ang Diyos. Pero pagdating sa dulo, nagbalik loob siya, di ba? Ang galing nun. Pero bilib ako kay Batoy kasi kahit alam niyo yun na wala siyang pananampalataya sa Diyos, andun yung mga kaibigan niya. Ang lakas nung dalawang yon, kahit nga yung markupo lang eh. Yun lang kaya nang lumimas no ng isang angka ng mga aswang. Pero syempre, depende pa rin yun sa lahi. May mga aswang kasi na kaya talagang pumatay ng markupo tsaka mamumungo. Kaya masasabi ko sa kwento na to, sayang kasi hindi siya naging serye, no? Alam ko marami pang kinuwento tong si Batoy dito sa kasama niya kasi ilang taon din silang nagsama eh. Siguro, pili na lang talaga yung gustong ipalapag netong nag-send sa atin kaya ito na lang yung pinaka-highlights ng pagkakaibigan nila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.